Ayan. Anyway, hello user. Meron kang gusto i-share with user? Magandang umaga po, Madam. Magandang umaga. It's more of a question. Sige po. Di ko po alam if you discussed this earlier. Pero yung napapansin ko kasi, we all know na in the surveys, dalawa lang yung front runner, Sara Duterte and Madam Leni. Yung question ko po, is it yung tinatawag na strategy na parang pinapalabas na si Ma'am Leni will not run? Kasi ngayon, as of the moment, I'm from Mindanao, by the way. We all know yung Mindanao overall is a Duterte supporter, pero sa mga napapansin ko sa paligid, dahil sa impeachment, parang habang tumatagal, especially those yung parang wala masyadong alam sa batas or hindi masyadong na-update, parang nako-convert na to Leni. Hindi ako naniniwala dyan. Okay po, sige po. Hindi ako naniniwala. Kasi unang-una, yun talaga yung goal. Kaya nila gusto na babuyin si Inday Sara dun sa Committee on Justice ng House of Representatives. Kasi gusto nilang palabasin na because of that, bumababa yung support ni Inday. Ganon. To be honest, I do not think that the effect is going to be tremendous. And I do not think that those who would be asking questions whether totoo yun o hindi ay magbabago agad ng posisyon and will go to Mama Leni. Hindi ganun ang reaction ng ano eh. Kung kunwari, grabe talaga, ganyan yung nangyari kay Inday, ganyan-ganyan. Hindi naman immediately yan, lilipat kay Mama Leni. Hindi ganun ang behavior ng ano. Hindi ganun ang behavior ng mga tao. So, yung mga survey na nagsasabi, bumababa yung kay Inday, tumataas yung kay Mama Leni, duda ako dun sa survey na yun. Opo. Kasi yun naman talaga yung ano eh, yun naman talaga yung gusto nilang palabasin from the very start eh. Sabihin na natin na merong nagdadalawang isip because of what's going on sa Committee on Justice. I don't think that will result to choosing Leni Robredo. Okay. Yung next question ko po, Ma'am Joey, is I think na I'm not saying Leni will win, pero this time around parang mas malakas yung momentum niya dahil sa nangyayari kay VP. Pero ba't siya umatras? Kasi sa kanilang party, siya yung pinakamalakas eh. Feeling ko baka nagpapapilit, dumidiskarte rin siya. Kasi kumbaga, kapag kunwari, ang tawag dito, yung, hindi ka interesado, ganyan-ganyan, she wanted, maybe she, na-discuss ko na to before, pero ulitin lang natin. Sige po. Yung hindi pagtakbo ni Leni Robredo, for me, is a good decision sa part ni Leni. Okay, number one, because kung sincere siya na hindi siya tatakbo at gusto niya ulit na mag-serve sa local government, it means serious talaga siyang politiko, serious talaga siyang public servant na, sige, I'm not going to take the opportunity na makakolekta ng campaign funds. Kasi pag nag-join siya ng national election, siya naman talaga yung pinaka-viable candidate eh. So makakakuha siya ng maraming campaign funds. 'Di ba? Pero kung hindi siya tatakbo at pipiliin niya na magstay sa local government, ibig sabihin kahit papano si Mama Leni meron talagang concern doon sa kanyang lugar na gusto niya talagang ayusin yung naga, maging local leader, etc. etc. At ayaw niyang iwanan yung kanyang lokalidad sa kinang ng campaign funds. Ganon. So, good point yon para sa akin. Kapag sincere talaga si Mama Leni na hindi siya tatakbo, ibig sabihin, Mama Leni wants to be taken as a serious public servant. Okay. Ngayon, kung kunwari, hindi naman siya serious, sinabi lang niya, hindi ko tatakbo, ganyan-ganyan. Baka naman ang iniisip lang ni Mama Leni is, gusto ko lang rin malaman gaano ba kalakas yung aking support base. Gaano kalakas ang aking support base, mag-unite kayo, pilitin niyo ako para magkaroon ng clamor na tumakbo ako.
So, pag tumakbo ako, ibig sabihin, napilitan ako dahil sa panawagan ng mga taong bayan, may excuse ako sa Naga. Na, pasensya na kayo hindi muna ako tatakbo. And at the same time, meron ka pa ring campaign funds, di ba? So, yun. So, politically, for me, yung decision yun ni Lenny na sabihin na, hindi ako tatakbo ganyan. It's a calibrated decision. Tama yan. Politically, tama yung ginawa mo. Kasi, unang-una, alamin mo kung meron ba talagang support base. At saka pangalawa, magmumukha kang seryosong public servant. Ganon. Pero malaki yung chance na tatakbo pa rin yan Umaarte lang. Sa totoo lang. I think last year, merong news na bumisita si VP kay Ma'am Mayor Lenny. Ano kaya yung pinag-usapan nila doon? Ba't kaya bumisita si VP Sara po, Ma'am Joey? Parang welcoming committee lang yata. Ano yata, yung pagkikita nila is not planned. Okay. Oo, sinabi na yun, in-explain na yun ni VP na yung pagkikita nila is not planned. Tapos parang it's the usual courtesy, courtesy kineso lang between the two of them. So, yun. So parang hindi naman siya yung parang may pinag-usapan sila politically or something, ganun. Hindi naman siya ganun na, oo, fiesta yun. Fiesta yata yun ng ano yun, Nuestra Señora. Ano nga yung sa Bicol? Yung fiesta doon? Yung may mga pagoda-pagoda. Walang sumasagot Kasi yung mga taga Bicol dyan. Peña Francia, ayun. Francia. Buti na lang sa TikTok mabilis yung comment. Ayan. I'm a DDS and not even curious sa pinag-uusapan nila. Sabi ni Filipino Leaks. Oo, ako rin. Hindi rin ako curious talaga dun sa Merong sabi kasi ni former Senator Trillanes na parang, I don't know if may truth nito, pero in one interview sabi niya, si Mayor Lenny is leaning toward supporting Sara kasi of all the issues na nangyayari ngayon daw kay BP, silent siya. Wala siyang parang comment. So parang, is there a truth to that? Na parang si Parang kinall Mayor out Lenny- yata niya. Oo. Kinall out yata niya. Opo. Na parang may naalala ko yun, parang kinall out niya ng very very light si Mama Lenny. Di ba yung sabi Tapos niya? ngayon, iba na yung tono ngayon ni Trillanes Di ba para sa kanya daw si Risa Ontiveros na. Ay, ipaglalaban ka. So baka mamaya, baka ako feeling ko lang user. Feeling ko lang, hindi rin siguro bet ni Mama Lenny si Trillanes. So kaya siguro, ito si Trillanes, sige na nga, ayoko na nga sa'yo Mama Lenny, dito na ako kay Risa Ontiveros. Ganun. Ayun. Sige. Ayun lang. Anything else, user? Yun lang po. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Salamat po sa pag-accept. Matutulog na po ako. Okay. Maraming salamat. Thank you you very po. much. Ayan, okay. Hello, Crook. Good morning, everyone. Good morning. Ano ang chika mo, Crook? Ano lang po, sa dagdag support lang po sa mga BTS. Lalo na po sa inyo, madam. Wala naman po ako ibang mga questions. Sa akin lang po is dagdag support lang po. Bali yung ginagawa ko kung ano po, mga supports po is kapag nakakapanood po ako ng balita dito sa TikTok po, yung isa sa mga kinaiinisan ko talaga makita na nag-komento po is yung si Niwi, kilala niyo po yun siya. Sino? Si Niwi, yung something tabingi po yung mukha na isa sa mga Sir Danya? Si Percy? Yes po. Sir Danya? Yes, so yun po yung madalas na tinitira ko din talaga po sa mga comments kasi po iba kasi po talaga yung pag-deliver niya sa mga accusation na hindi naman din totoo, na wala naman din talaga pruweba. So yun po, iba pa po. So yun yung isa sa mga way ko po.
Ayan, si Krok-Krok, ay magjo-duty muna siya. Nasa duty ka ba, Krok-Krok? Yes po, madam, nandito po ako sa duty. Pero yung nakikinig ko sa inyo. Okay. Sorry. Sabi Yan ni lamang Krok-Krok, po. Okay, Krok-Krok. Ayan, nasa ICU pa yata si Krok-Krok. Ayan. Bye-bye everyone. Good morning. Okay, bye-bye. Ayan. Nagmamadali na rin si Krok-Krok na sa ICU yata. Ay, Krok-Krok, mag-duty ka na. Ayan. Miss Joey, do you agree with Cap Dado stand na now na kumilos, hindi hintayin ang 2028? Sabi ni Flying by Aviation. Well, every opportunity to move, we should move. We should do something. Hawak ni Crook ang bit ng ICU. Oo nga eh. True, di naman uso tulog sa live ni Ate Joey, sabi ni Krasinski. Ayan. Hello, JD. Hello po. Gusto ko lang po sana magtanong kasi parang gusto ko po malaman kung anong masasabi niyo kasi every time po nasasabihin ko sa mga pinks na may pending na 4 counts of libel si Trillanes. Ang lagi nilang rebuttal hindi naman daw po yun perjury. Ang gusto daw po nila ay perjury case. Parang na ano lang ako, bakit kailangan nyo ng ibang kaso? Pareho lang naman yung false statement. Hindi kasi parang ang ino-argue nila, bakit daw hindi makasuhan si Trillanes ng perjury? Kasi kumbaga, kasi parang nga sinasabi nila, since nag-take na ng oath si Trillanes doon sa House of Representatives, kung hindi raw totoo yung mga sinabi ni Trillanes, dapat makasuhan siya ng perjury. Kasi under oath yun yung kanyang mga pinagsasabi. So kung siya ay hindi nakasuhan ng perjury, ibig sabihin ba niyan, totoo yung sinabi ni Trillanes? Yun yung point ng mga anti-Duterte. Yun yung argument nila. So kumbaga parang dahil nga naman na madami nang kinasuhan si VP Inday, kinasuhan na si Madriaga, nagkaso-kaso na rin si Attorney Mans, ganyan-ganyan. Ako naman, ang tingin ko, ba't kasi kayo nagmamadali? Ba't kasi kayo nagmamadali? I think yung legal team ni VP, they do not want a haphazard case against Trillanes. I think they're going to get Trillanes in one way or another. Wag lang kayong magmadali. Ganun. Ang problema kasi dito sa mga to parang, ba't nagmamadali kayo, di ba? Ba't kayo ba magde-decide ng mga legal strategy nila, Inday Sara? Ako tingin ko, they are very, very cautious and they are preparing hard kung magkakaso sila kay Trillanes. Kasi syempre, pag kinasuhan mo si Trillanes pagkatapos na-dismiss yung kaso, negative points yun kila Inday. 'Di ba? So ako tingin ko, nagta-timing rin yan sila Inday ng strategy, may plano sila diyan. So hindi ako kinakabahan na yung sinasabi na ba't hindi kinakasuhan, hindi kinakasuhan. Ba't yun naman nasabi na hindi kakasuhan at all? Hindi natin alam. 'Di ba? Wait lang kayo. Ayun. Sabi ni Bertudes, hindi pwedeng kasuhan si Trillanes ng libel sa pagtestigo niya sa Committee on Justice dahil absolutely privileged. Pero pwede siyang kasuhan ng perjury kung nagsisinungaling. Ayun. Masyado kasing statement ang approach ng mga Duterte before. They didn't expect na ganito ka-vile mga Manila politicians. Inday move to push back is also for us kasi we need to fight back sa mga abusado. Sa mga nagtataka bakit hindi pa nakakasuhan yung mga taong supposedly dapat makasuhan, building a solid case needs thorough legal guidance and furthermore keen strategizing. Yeah, oo. Ganun. Basta ako sinasabi ko lang sa inyo ha. Sinasabi ko lang sa inyo, maraming lawyer volunteers si Inday. And they're not going to sit idly kapag natatapakan yung mga karapatan nila. So, I trust kung ano man yung magiging legal strategy nila dito. So, yung mga nagsasabi, bakit hindi kinakasuhan, hindi kinakasuhan, ganyan. Wait and see, hindi pa natin alam. Hindi natin alam kung hindi talaga kakasuhan. Sino naman nagsabi sa inyo na walang kaso at hindi kakasuhan forevermore? 'Di ba? Huwag kayong magmadali. Galit na galit kayo kay Inday pagkatas gusto niya siyang diktahan sa mga gagawin niya. 'Di ba? Ayun.
Let me inform you, Joey, na magpa-file ako mamaya ng petition for certiorari to declare null and void the act subpoenaed issued. I am alone in this and I paid the fees. Sabi ni Bertudes. Ayan. Si ano to eh? Si yung nag-guest sa atin one time. Sabi ni Watson Watkins, ikaw nga, bar flanker, sabi ni Watson Watkins. Oo, anong problema mo, Watson Watkins? Anong problema mo sa mga bar flanker? Anong problema? Maraming bar flanker sa gobyerno. Mama Lenny, Coco Pimentel, Persida Acosta. Ayun, si Sir Toto Kausing. Ayan, naalala ko na. Ayun. Sabi ni VP, mananagot kaya in due time, Trillanes mananagot soon. Correct. Watson Watkins, anong problema? Makapagsalita to si Watson Watkins, Diyos ko, tigil-tigilan mo ko. Pumasa ba ng bar si Watson? Yun nga eh, pumasa ka ba ng bar, Watson? Kung makapagsalita ka, Diyos me. Ayun. Don't rush, hindi sila nagpapabarangay lang yung kaso nila. Need nila solid case build up. Ayun. Sa mga naghahanap at nagdedemand two-way street, ang those being governed and those that governs. Kung magdedemanda kayo, make sure kikilos din kayo kasi being citizen is not just a passive role. Ayun. Ay, hindi ko gets yung yung mga parang nang shame ng mga bar flanker. Hindi ko talaga gets. Ayan, akyat sa Watson, tingnan natin tapang mo. Correct, sabi ni Skylight. Ang strat dyan, ipunin weight sa mali nila tapos evidence para pag nilapag walang takas. Correct. Correct. Ganon, yung talagang pagkaunang kita pa lang. Kasi remember ha, itinaas ng DOJ yung proof required doon sa yung evidence required sa pag-file ng complaint na dapat merong reasonable certainty of conviction na. Pag nag-file ka ng kaso, dapat yung kaso na ifa-file mo, may reasonable certainty of conviction. Ayun. Ayun lang. So, yun. JD, meron ko pang gustong idagdag? Wala naman. Parang sa tingin ko lang kasi parang narrative lang nila yun para magmukhang si Duterte na naman ang... Pero yun lang naman po. Thank you. Oo. Well, kung tutuusin, meron naman silang talagang valid yung question nila. Valid yung question nila na bakit hindi pa kinakasuhan si Trillanes? Kung nagsisinungaling si Trillanes, maaari mo siyang makasuhan ng kasong perjury. So that's why yun yung ini-insist nila, JD. Ang ini-insist nila na kaso kay Trillanes is yung perjury case. Ganon. Ngayon, ang sagot naman dun kasi, bakit yung sinasabi na wala? Bakit, hindi porket hindi pa kinakasuhan, hindi ibig sabihin nun, hindi siya makakasuhan ever. 'Di ba? Kalma lang kayo. Kalma lang kayo. I'm pretty sure merong pushback ang mga Duterte dyan kay Trillanes. And it's a matter of time. Ganon, it's a matter of time. And I think if they are gonna go after Trillanes, hindi sila papayag ng mahinahinang kaso lang. Ito todo nila yan. Bonggang kaso yan. Ayun. Okay. Anything else, JD? Dagdag ko na lang din po pala kasi may mga pink na pinipilit sabihin na personal accounts lang daw po yung pinakita ng AMLC report. Kasi para siguro gusto nila ipakita sa tao na bloated masyado yung numbers. But if you look at the beneficial ownership rules of AMLC, they're required to link the parang yung corporate, kasi ang pinipilit nila magkahiwalay daw ang corporation at saka yung The STR owner. includes beneficial ownership already. Yes. Starting noong I think panahon pa ni Duterte yan ni PRRD yan.
I think in 2020, yung nagkaroon ng amendments yung AMLA, nung panahon ni PRRD. At that point, yung pag-report ng suspicious transaction includes yung identify ng mga beneficial ownership sa mga transactions. So, I know this because I used to be a compliance compliance manager. So, alam namin yan kasi na-seminar kami dyan ng BSP at saka ng AMLC. So, kasama na yun doon. Yung STR from 2021 moving forward, kasama na dyan yung analysis kung yung suspicious transaction ay includes a beneficial ownership kasi you have to determine kung sino yung ultimate beneficiary, kineso. So, kasama yun sa consideration sa pag-determine kung ang isang transaction ay suspicious or not. Yes. So, yung Yan lang sinasabi naman. nila na hindi kasama, malabo yun. Kasama na yun sa consideration. Pagka nag-evaluate ka ng suspicious transaction, kasama yun sa mga factor na tinitingnan. Ayun. Ayun lang. Okay ka na, JD? Okay na po, bababa na po ako. Thank you. Okay. Thank you very much. Ayan. Ano ba na, sorry, hindi ko pa napapanood yung debate ni Falsis at saka ni Attorney Libayan. Pero feeling ko naman kasi kayang-kaya talagang durugin ni Attorney Libayan yan si Falsis eh. Di hamak na mas sharp naman si Attorney Libayan. Kahit kinupal-kupal ako ni Attorney Libayan in the past. Alam naman natin yung capability ni Attorney Libayan kumpara kay Falsis. Ito si Falsis, Diyos ko. My God. Ayun. Ang winning piece is meron siyang certification from the Senate na hindi raw siya under payroll. Pero hindi ko naman siya inaakusahan. Alam naman natin na yung mga social media or mga election Naka-payroll ba ang mga social media personalities na kinokontract ng Senate? hindi yan. Hindi yan Diba? lumalabas sa payroll. Mhm. Private, nila yan? Private, kumbaga, undertaking. Hindi siya magre-reflect sa. Pero, hindi ko naman siya inaakusahan. Pero mali lang yung pinakita niya na evidence na hindi siya under payroll sa sa Senate. Yun lang. Parang feeling niya nanalo siya doon. Ganda-ganda ng ating movie. Baklang-bakla siya doon sa magpapakita niya ng certificate, madam. Manood ka para ma-high blood ka. Well, si Attorney Falsis, sinasabi ko nga, no, how can I trust Attorney Falsis when the Supreme Court itself said that he is actually detrimental to the cause he's trying to protect? Takita sabihan ka ng Supreme Court, ikaw kang abogado ka, hindi ka nakakatulong sa advokasiyang iyong pinaglalaban, bagkus detrimental ka pa sa kanila. Sinabi ng Supreme Court kay Falsis. Oo, actually, kahit doon kanina doon sa debate, if napanood mo, marami siyang sinasabi na, kumbaga, Nabanggit daw ako ni Attorney Libayan, talaga? ay, hindi ko pa inaabot yung part na yun. Oh, Pero posible. Kasi meron silang, yung first question kasi, pero hindi ka nabanggit dun sa first question, is ang mga vloggers daw ba is only for cloud chaser or are they really for the country whatsoever? Ang sabi ni Falsis, ang pagkakaintindi ni Falsis, parang referring to him agad, kahit wala namang sinabi. Pinagtanggol niya na agad ang sarili niya na hindi naman daw siya cloud chaser, kasi daw before pa naman daw 2016, nagsasalita na daw siya, pero inamin niya din na nagkaroon lang siya ng clout lately no about sa flood control. Pero the question really was not about him. The question general, if vloggers daw ba are only for cloud chasing. Tapos sabi niya, inamin niya, in fairness, coming from his mouth, na if gusto ko mag-cloud chase, sa DDS ako magpapasipsip. Kasi automatic daw, kapag sumipsip ako sa DDS, meron na agad 300,000 followers. So bakla, coming from you, inamin mo na. na-cloud chaser siya. Ayan. Oo. Ito si Jara, parang maraming alam si Jara doon sa nangyaring debate. Chikahan mo nga kami, Jara. Ayan. Hello, Jara.
Napahiya si Falsis, nagmukhang hindi attorney. Hindi naman talaga siya mukhang attorney magsalita eh. So, I'm so sorry ha. Pero, malaking part ng professional career ko, katrabaho ko mga abogado. Hindi talaga parang abogado magsalita si ano. Hindi talaga Miss Joy, parang may abogado question magsalita pala si ako. Falsis. May question po ako about non-partisan. Kasi kagawad pala siya. Sino? Ay, si Falsis. Oh, kasi sinabi ni Attorney Edward Chico. Kagawad pala siya. Tapos, Oo, naging kagawad siya. Ay, hindi na ngayon. Hindi na yata ngayon, naging kagawad. Pero, sige, i-verify ko nga. Pero parang kung non-partisan siya, parang never naman siya nanahimik about his partisan. Di ba dapat may code of ethics sa mga barangay officials na non-partisan dapat sila? Out of the many positions, Yeah, parang yung oo. non-partisan. Mm-mm. Ang ingay niya for a non-partisan. Mm-hmm. Wala mong pake dyan si Wala mong pake dyan si Falsis eh. Actually, nakakatawa talaga to si Falsis kasi tone deaf talaga siya. Parang desperate talaga siya for clout. Tapos natatawa ako dyan kasi hindi pa ako nagvo-vlog noon. Tapos, di ba lagi nilang tintira si Sas noon, ganyan-ganyan. Tapos si Sas, sobrang sutil. Dahil nga dinimanda si Falsis ni Contreras yata yun, ganyan-ganyan. Basta nangingi ng pera si Falsis. Pagkatapos itong si Sas, pinadala ng pera si nag-ginika siya ng pera si Falsis, na 500 pesos yata or something. Parang nagpadala siya ng pera na parang, kawawa ka naman, nang lilimos ka, ganyan-ganyan. Ang hindi matanggap ng puso't isipan ko, parang, putang ina, si Falsis nanlilimos ng pera. Wala siyang pera daw, tapos ang sabi niya, yung pera daw niya sa bangko, wala pang 100,000. Yung kanya raw ipon, wala pa raw 100,000. Pagkatapos, ang tawag dito, kasi parang feeling ko, kung apogado ka, tangina, pagkatapos hindi ka nakakaipon ng pera, what's wrong with you? Correct. What's wrong with you? Diba? Parang, ba't hindi ka makagawa ng pera sa maayos na pamamaraan? Parang, dude, work! Just may work! Diyos ko, parang ang dami-dami ko kakilala mga lawyers, no, na of course, they are practicing lawyers here, but they are accepting legal job abroad. Kasi syempre sa abroad, hindi naman sila pwedeng mag-practice eh. But because they are very good in writing, meron ng sistema yan, magaling na pagka nagtrabaho sila ng legal in nature na outsource, ang lalaki ng sweldo Ang dami ko kakilala sumusweldo ng 200,000 monthly. Tagasulat lang sila ng pleading sa mga law firm sa ibang bansa. Correct. Diba? Parang, tangina, tas ikaw, ilang taong ka ng lawyer pagkatas, Diyos ko, buti pa ako nagka-client noon na, pero matagal na yun buti pa ako nagkaka-client noon. Yung kapag kunwari, meron akong, may kaibigan kasi ako na may kakilalang law firm abroad. Pagka kailangan nilang magsulat-sulat ng mga etos balungos, ako yung nagsusulat ng draft. Pagkatapos from there, saka aayusin ng lawyers nila kung ano idadagdag, ima-minus, emerald. Ganun. Kasi nababawasan yung nababawasan yung trabaho ng lawyer pagka ganun Hindi naman yan sa kumbaga tama or mali yung sasabihin mo doon. But whether agree yung lawyer doon o hindi, it's easier for them to restructure the entire pleading or entire paper. They see value in it kasi parang edit-edit yung gagawin na lang nila, ganyan-ganyan. So may mga ganon, maraming mga ganyang legal demand, maraming mga paralegal demand abroad. Parang, tas sabi niya, inamin niya dun sa post niya na wala pang 100,000 yung sweldo ko, yung ipon ko, parang, wala, kawawa naman yung Falsis. Di ba? Ilang taon ka ng lawyer. Pagkatapos, sabi pa niya, mag-donate kayo sa akin. Sabi niya gano'n, mag-donate kayo sa akin. Pag nag-donate kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng free legal advice. And I think that is something that is very, very unethical for a lawyer. Kasi parang, bakla, pinapedal mo yung, para kang pauper. Para kang, donate kayo, meron kayong free legal advice sa akin. It's demeaning to the profession Correct. It's demeaning to the profession na parang,
Nawawala yung premium. Oo. Parang, seryoso ba to? Tangina, manlili mo siya. Pag nag-donate ka sa kanya, may libre kang free legal advice sa kanya. So, kaya naisip ko, sabi ko gano'n, tangina, kawawa naman to si Falsi. Siguro laging pro bono ang kaso nito. Walang willing magbayad sa serbisyo niya. Walang may balak na, Pwede naman po siyang mag-apply. Ang dami sa Makati, corporate law firms. Ayun. Yung isang malaki dyan na law firm, pwede naman siya mag-apply, kakamping yun eh. I mean, dilaw yun eh. Oo. Siguro, hindi siya pumapasa sa standard. Yeah. Ayan. Kaya hindi ako believe, falsis na mababang logic. Hindi talaga siya magaling. Sorry. Wala, bulok talaga si Falsis. Lalampaso siya na kahit ng mga bagong pasang lawyer, pagdating sa reasoning, hindi siya magaling mag-reason out. Yung parang, tingnan mo, kaya di ba, tagal-tagal niya lang nagva-vlog, wala siyang ma-convince kasi bobo eh. Bobo mag-reason out eh, hindi persuasive. At saka yung ugali niya dun sa debate, alam niyang meron mapapakitang ebidensya si Attorney Libayan na nag-usap sila about sa date and nagkaroon na sila ng agreement. Pwedeng screenshot yun eh at ma-verify na nag-usap talaga sila. Pero napaka-proud niyang sinabi na hindi daw totoo, na sinungaling daw si Attorney Libayan. Ipinakita ni Attorney Libayan yung screenshot. Ang ginawa na lang niyang defense is, malay ko ba na yung taga-bilyonaryo coordinator daw ay ayaw. Parang nililihis niya yung na. Pero nakikita Yan pa nga dishonest pa, yung kumbaga Oo, parang, oo. yung ililipat yung goalpost pagka nag-uusap kayo, para bigla na yung, ayun gano'n, yung, hindi mo talaga maasahan sa matinong pag-uusap. Correct. Yung hindi nila alam na ang mga tao, hindi yan nagbo-watch lang sa social media or sa TV na parang tanga lang na they will just take your answers as it is. Nag-iisip din yung mga yan. Sino? Ang magaling talaga ng mga lawyer content creator, for me, yung talagang parang wow, nakaka-elucidate talaga sa mga discussion. At least yung mga nababasa ko ngayon, no, tsaka napapakinggan ko. Attorney Neil Abayon, Yun. Attorney Anthony Ludovico Vista. As in, onti pa lang talaga yung ang haba ng mga sinusulat nila si Attorney Vista. Pero illuminating talaga. Tapos yung very, very balanced. Ganon. Very, very Sana balanced. yun Tapos yung nila Felix, na may Oo. mga magriripat sa inyo na bibigyan kayo ng argument na napaka-heavy, napaka-based on facts and law. Dapat mag-ingat kayo magsalita. Kaso wala bara-bara si Francis. Ayun. Attorney Mike Operario. Ayun. Although si Attorney Mike Operario, hindi siya all the time nagbibigay ng legal analysis eh. More of opinion siya eh. Pero calibrated din. Tapos hinge yung opinion niya, of course, sa expertise niya, which is yung batas. Tapos si Attorney Neil Abayon, Attorney Vista, Attorney Operario, and yung bago ngayon na bago kasi ngayon ko lang nakita yung mga write-ups ni Attorney Batu, Raymond Batu. Yun. Di ba pink yan? Si Attorney Batu. Hindi. Ano siya? Sarah All siya. Sarah All siya. Ayun. May accountant kasi na Bato din yung last name na dating PRRD, ngayon na siya. Pink. Ayan. Attorney Trixie. Hindi, si Attorney Trixie, matagal naman na si Attorney Trixie eh. Si Attorney Seymour. Si Attorney Neil Seymour Abayon. Ayun. Si Attorney Neil Abayon kasi, ang tawag dito, para ka nasa klase. Attorney Regal Oliva, no, hindi ko gusto yung mga legal, kahit yung mga legal insights niya, parang, okay. She's Parang- good in parang storytelling. Minsan kasi parang yung impression ko sa mga legal insights niya, instead of legal insights, it's really more of palusot. Parang hindi ko masyadong bet. Ano nga yun, yung- niya, talent. she's Yes, really more of ChatGPT. storytelling. ChatGPT, yes, Miss May Lulupap. Gumagamit siya ng AI for her content.
Oo, tsaka hindi, yun pa nga eh, mayroong mga content kasi si Attorney Oliva na hindi niya kinredit, hindi niya inimpute sa totoong content creator. Ayun. Miss Joey was mentioning the new ones. Oo. Teka. Taga Davao si Attorney Raymond Batu. Oh, parang ano siya ata si Attorney Raymond Batu, Sara All, ganun. Parang ano siya, part siya ng Sara Duterte Parallel Group. Nice. Ayun, sabi ni Oresik, kamukha ni Tado ang puta, sabi niya. Oresik, pagka nagsasalita ka tungkol sa pagmumukha ko, make sure lang na meron ka ring mukha. Kung wala kang mukhang putang ina mo ka, manahimik ka. Ganun ang rule sa buhay, Oresik. Hindi ka po pwedeng magsalita-salita sa itsura ng iba pagkatas ikaw wala ka namang itsura kang putang ina mo ka. May bonus na yan kasi pinansin mo. Oh. Ayun, ano ko na yun, charity, consider it charity. Ayun, para may pangkain ka. Ayun. Show up bonus. Ayun, official na ata si Attorney Seymour as spokesperson ni Man Scorpio. Sabi ni Jericho Andrew. Oo, so ngayon, ano na talaga siya? Plakado na yung DDS lawyer. Ayan. Okay. Wala lang sa Practice Saldi, sabi ng DOJ, lang ya talaga Europe holiday ang purpose ng DOJ. Anyway, ako tingin ko, alam niyo kung ano yung tingin ko dyan. Tingin ko, they tried to forge an agreement with Saldico. Yun yung tingin ko. Tapos, baka hindi sila nagkaigi. Ganyan. Mahirap na kasi. Kung ako si Saldico, hindi na ako magtitiwala eh. They have all the chance to protect him, pero hindi nila ginawa nung nandito pa siya. So, wala nang tiwala yan. Pati nga si Martin, nakakatakot na rin maging Martin Romantis. Hindi mo alam kung sino yung Hindi mo alam kung sino yung mag-survive sa kanilang tatlo in the end. Well, sa akin, kung sino man. Si Eda Arabis ba lawyer? Lawyer ba si Eda Arab? Pero magaling yan. Parang teacher yata siya. Magaling yan si Eda Arab. Kaso nga lang, pinapakinggan ko siya kasi pinapractice ko nga yung Bisaya ko. Di ba wag nag-e-explain siya in Bisaya? Si Eda Arabis. So pinapakinggan ko siya. Tapos parang, ang dami mo nagre-react sa kanya. Tapos viral yung mga contents niya ni Eda Arabis. Ayun, tapos parang sobrang balanced yung views niya. Kaso nga lang, hindi ko kasi ma-respondan kasi nga in Bisaya. So hindi pa naman ganun ka-confident ang ante ninyo sa kanyang Bisaya, ganyan. So ayun. Pero magaling siya pag nagtatagalog siya at yung discussion niya sa Tagalog, ayun, pinapakinggan ko. Taga-TikTok po ba yan? FB siya, Eda Arabis. Oo. Hindi ko alam kung may TikTok siya eh. Ayun. Nakikinig din ako sa kanya, Miss Joey, ganda ng explanation niya. Oo, okay rin yan. Tapos mabait siya, yung magalang, ganun, yung hindi siya high blood, ganyan. Mabait talaga siya, so pleasing siya sa tenga. Ganon. Pleasing siya sa tenga. Tapos pagkasabi ko nga, sana ganito rin ako kabait mag-explain. Ayun. Nagtatagalog na siya ngayon. Oo nga nagtatagalog na siya ngayon eh. Ayun. Maganda pakinggan si Eda Arabis. Christian kasi si Madam Eda. O kaya ang bait-bait niya mag-explain. Ayun. Attorney Vic Rodriguez. Pero kasi si Attorney Vic, kumbaga parang hindi ko siya nakikita as content creator na lawyer. Parang mas nakikita ko siya as yung as a political figure na nagko-content. So parang si Attorney Bing ganon. Active lang naman si Oo, ganon. Kasi for example sila Attorney V, yung law talaga yung kino-content nila. Si Attorney Vista, si Attorney Neil,
at saka yung ibang mga ano. Actually, si Attorney Mike Operario, parang ang kategory niya, parang si Attorney Vic at saka si Attorney Guanzon, na hindi naman talaga sila nagko-content sa about laws per se, mas yung opinion nila on the political situation. Ganon. Ayun. Si Auntie Claire ayaw mo. Dele lang? Dele lang? Bisaya vlogger din, magaling mag-explain si Sir Alain Fonte from California. Okay, okay. Actually, sabi ko, di ba si Sas, meron siya mga parang mga tinagno na mga Visaya content creator na sobrang viral. Ganon. So, ayun, tingin ko dapat mag-content sila na mag-content in Bisaya kasi hindi sila na hindi sila na mate-take down or masya-shadow ban, ganyan. Pero kasi sa bagay, ano rin ang tawag dito, sa Visayas kasi, Visayas Mindanao, parang solid na kasi dyan yung Duterte base . So, kumaga understandable na magiging viral talaga sila kasi andyan naman talaga yung crowd. Ayun. Si Attorney Reyes naman, parang si Falsis lang. Si Attorney Reyes, actually, si Kuya Miko, nilabanan niya si Attorney Reyes ng content versus content noon. As in, di ba si Kuya Miko, relentless yan si Kuya Miko . Pagka meron talaga yung kinontra sa TikTok nun, talagang umaabot talaga yung account niya hanggang sa pagkaban . Pagka kinontra niya yung content versus content niya . Nakakinontent versus content niya yan si Reyes, si Attorney Reyes. Kasi itong si Attorney Reyes, nung nasa TikTok yan, lagi yang nagda-drive. Siguro ano lang niya, kakabili lang ng kotse, proud na proud siya. Tapos parang kapapasa lang rin niya ng bar nun . Every time na nagko-content siya, lagi siyang nasa kotse, tapos nagda-drive. Tapos kinall out siya ng mga viewers niya na, Attorney, wag ka pong mag-TikTok habang nagda-drive, ganyan-ganyan. At that time, nasa probinsya siya, nasa Butuan pa yata siya nun. So parang nagtatrabaho siya sa Sangguniang Bayan sa Butuan. Ganon. Kinall out siya. Hanggang sa meron ng nakisawsaw na lawyer na ang kanyang expertise ay torts and transportation. Patay. Tapos ang sabi ng lawyer, no, hindi talaga po pwede. Meron tayong Anti-Distracted Driving Act. So sa Anti-Distracted Driving Act, kahit anong activity that will take your attention from the wheels, bawal yun. So kaya, hindi ka pwede mag-TikTok. Pagka nag-TikTok ka, di ba, gawa ka ng content, ati na yung attention mo din, wala na yung eyes mo on the road . Ayun. Tapos talagang nanindigan talaga siya. Ayaw niya talagang patinag. Ganun. Ayaw talaga niyang patinag. Nakakaloka yan si Attorney Reyes, tapos natatawa ako na parang, ewan ko to doon sa lawyer na to. Kasi simple-simpleng bagay, putang ina, aamin ka lang na mali ka . Pwede naman na, I'm so sorry guys, I'm not gonna do it again. Be safe everyone. Tama sila Joey, tama sila Miko, do not be distracted while driving. Hindi na ako magti-TikTok while, pwede naman yung ganun lang, kasi simple-simple. In fact, laudable pa nga yun pagka ganun . Diba? Na, tangina ka mag-TikTok habang nagda-drive. Diyos me, Marimar. Kawawa yung mga maa-aksidente mo. Diyos ko. Ayun. Pero, never siya nag-admit. Ayun lang. Anyway, siya, Gigi, meron ka pa bang gustong bago ako mag-end live? Yun lang po yung kay Sarah, VP po about sa transaction niya dun daw sa AMLAC. Hindi po yun, para po sa akin. Kasi may nagsabi sa akin na dati na financial advisor ko, kasi nag-read ako before. Sabi niya, naku, madali lang marig yan. Kung meron kang 20K, transfer ka sa iba-ibang bank para magmukha kang maraming financial transactions. Pero hindi ibig sabihin nun na gano'n na karami ang pera ko. Yung 20K ko, pwede siyang mag-appear na 600K worth of transactions in a month. Pero transaction yun. So, nung nilabas nila yun, naalala ko yung kay CJ Corona na realize ko na, ay, paulit-ulit, hindi sila nababago ng strategy. Akala nila, although maraming unbanked na Pilipino, pero marami na ding Pilipino po na aware sa transactions, hindi sa balance. Hindi, it's a losing cause, pero ginagawa pa rin nila at meron pa rin ibang nagpo-push kagaya ni Palsis, ginawa ni Palsis na point yan kanina sa debate. Parang yun na, nakaka-frustrate kasi matagal ko ng parang frustration na dapat
kami, nag-depend kami sa mga lawyer when it comes to legal, legal education, legal awareness. Pero ang nangyayari minsan yung mga lawyer, sila pa yung parang nagtuturo ng mga mali-mali. Na parang feeling kanina ni Palsis, na yun, holy truth na yung AMLAC report tungkol sa pagiging corrupt ng isang tao, wherein alam naman nating lahat na yung transaction is just transaction, hindi talaga siya. Exactly. Hindi talaga- Well, that's what I've been explaining all the time. So that is why these are the things that you also have to explain do sa mga taong hindi nakakaintindi. Lalo na yung mga medyo nadadala dun sa mga reasoning na nangyari sa Committee on Justice, yung mga ganyan. So, transaction is just that, transaction. Siguro kung meron mang mapapatunayan yan, ang ibig sabihin, totoo yung account, active yung account, yun. 'Di ba? Yun lang yun. Yun Diba? lang, wala nang iba. Anyway, anything else, Gigi? Wala na po. Ayan. Thank you so much po. Okay, sige, bye-bye. Ayan, at magpapasalamat na rin ako sa mga nagbigay ng super sticker sa YouTube natin. Si Ma'am Pamela Hoxon na nagpa-member sa ating YouTube channel. Thank you very much, ma'am. Si Mimin Ho, thank you very much po, Ma'am Mimin Ho, sa pagpapa-member. Mocha Princess, maraming salamat. Jars 2028, thank you very much po sa super stickers at sa constant support, Sir Jars 2028. Ma'am Garrett Malaya, maraming salamat sa pa-super sticker. Dioro PH, maraming salamat po sa super sticker. Rita Delphine 6281, thank you very much po sa inyong super sticker. At kay Ma'am Suzuki _Davao, maraming salamat po sa inyong pagpapa-member sa ating YouTube channel. At malapit na po tayo mag 100K sa ating YouTube channel. So, paalala ko lang po sa lahat na huwag niyong kalimutan kung kayo ay nagpa-follow sa aking Facebook, punta rin po kayo sa YouTube, type niyo lang Joey Cruz, make sure na nakasubscribe kayo. Okay? Yung subscription, walang bayad yun. Walang bayad yun. Pipindutin nyo lang yung subscribe button para tayo ay mag 100K na. Okay? Ayan, okay? So, hindi ako nagbo-boost ng aking social media account. Ang aking mga social media account ay organic, kaya huwag kayong mag-panic. Ayan. So, invite nyo na rin yung mga kilala nyo, mga kaibigan ninyo na mag-join sa ating YouTube channel so that we would be able to build a strong YouTube community. Char. Ayan.